Marcoleta nananawagan ng drug test kay Marcos Jr. Play. Yeah. So yung pag-aalala din ay nandoon. Opo. Paano halimbawa yung palagay mong sa sinasabi ng ating mga cabinet members na hindi totoo ito. Opo. Paano nga ito matutuldukan, Kong? Kailangan matuldukan at kapag ka tinuldukan mo sana yan, kailangan mabilis. At saka dapat mapagtitiwalaan kasi ang pinag-uusapan nga ay yung kalagayan ng bansa mo. Kapag ka inuna mo yung interest ng bansa mo, opo, yung ating pagkakaisa, doon naman nakasalig lahat ang pagtatagumpay ng isang bansa. Ngunit ngayon may lumitaw na isang controversial na video. Okay. Sa mga page, yung burden of proof o yung obligasyon ng pagpapatunay, nagsip na sa panig ng Pangulo. Ang sinasabi mo, baka mamaya, kaya dineded mo na lang, sabi ni Nelson, dahil wala namang kakwenta-kwenta yan. At saka hindi masasabi talaga naman ang matibay katibayang, hindi naman talaga ang Pangulo yung nasa larawan ko, yun sa video na yun. Ngunit hindi nga nasasagot yung pagpapatunay, kaya nga lumalala kaya nga lumalawak Ang kaya nga sinasabi natin, ano ba yung pinakamadali? Ano ba yung direktang measure na dapat gawin dyan? Para yung kontrobersya na yun, mamatay kagad. Well, kung sa pangkaraniwang tao kong hindi siguro pang-iwan ko lamang, ang sagot na lang talaga dyan, walang iba kundi drug test. Para mapabulaanan mo, ako, limbawa sa akin, para mapabulaanan ko na ako'y malinis sa drug use, sa paggamit ng illegal droga. Ang tapang ng Net 25, no? O, kita mo hindi kaya, eto dito mo yung Net 25, mag-ingat-ingat kayo mga matulad kayo sa SMNI naku po. Pero ewan ko lang kung kaya ng gobyerno to. Iglesia ni Cristo. Eko Jen, pwede nating imungkahin na kayo sa Pangulo. Tama ba? Iglesia ni Cristo ang Net 25? Pakikorek ako sorry. Alang-alang na lang dun sa panig ng yung ating tinutukoy na pagkakaisa at saka yung pambansang estabilidad, kapanatagan ng ating bansa. Okay. Kasi halimbawa, yung mga advisors ng Pangulo, sinasabi nila na deadmahin mo lang yan, Mr. President, kasi Iglesia, you cannot dignify sasabihin nating walang kakwenta-kwentang pamamaraan ng pagbibigay ng dungis sa iyong pangalan. Halimbawa, ngunit kapag tiningnan mo, oo nga, pero dahil nagsip ang burden, kinakailangan kong magpatunay at siguro yung pinakamabilis. Kasi yung ibang mga bagay na gagawin mo, maaaring matagalan na proseso bago mo masiguro matuntun yun, nagkasanga-sanga na ang mga pangyayari. Ayokong tumagal kung ako. Ganun ho? Ayokong bigyan pa ng maraming pagkakataon na talakayin yan. Sapagkat ang inaasahan ko rito, yung pagkakaisa. Yun. Alam nyo tong sinasabi ni Marcoleta. Wait lang tingnan natin. Baka nagkakamali ako. Marcoleta. Ito din po yung binabanggit ni Pangulong Duterte dun sa statement niya nung lumabas ang pulburon video, no, na sinabi ni PRD na magpa-drug test ka, magpa-hair follicle test ka para matapos na yung issue. Kasi hanggat hindi mo ginagawa yon, tuloy-tuloy pa rin yan at mapag-uusapan, at tatanungin at mapapaisip yung mga tao na totoo ba o hindi. Kasi iba kasi yun di ba? Na mag-hair follicle test ka, may ebidensya ka na hindi ako ganito. Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin? Stable ng ating pamahalaan. Kaya nga nagsalita yung dalawang cabinet officials natin na may kinalaman sa tanggulan ng ating bansa sapagkat sila mismo nakita nila yung bigat ng maaring magiging resulta nito. Kaya madali ang dapat. Kaya kung drug test ang kinakailangan, palagay ko kailangan sumailalim ang ating Pangulo sa drug test. Para sa akin, yung pagdidignify, hindi na importante sa akin yun Okay, Kung ang itutumbas naman ang gagawin ko dyan ay kapanatagan ng aking bansa. Bagay, pwede kung ang katumbas nito ay
lalong magiging matwid yung moral compass ng Panguluhan din. Gaano na lamang yung isasakripisyo kong pagdidignify dyan sa controversial na video na yan. Kung ang ibubunga naman ito ay isang panatag na bansa. Katapos, kapag ka panatag ang bansa at hindi nagkahiwa-hiwalay, na-achieve mo yung unity na yun, lalong mas mapapadali ang pagkasensyo ng bansa mo. Kasi walang iniwan sa ano dyan para kang isang, anong tawag doon, yung mga pumipinta na aalisin mo pa yung putik. Kung paggawa mo ng yung obra maestra, na kung isang interes ng bansa mo, isang bagay na dakila rin sa iyo yun responsibilidad mo yun Ngayon, bakit ko papayagan ngayon na bato na sila ng bato? Kinakailangan iwasan ko yun. Siguro, ang gagawin ko drastic din halimbawa. Sarhang ko siguro yung bintana para wala nang ibig sabihin, meron kang gagawin na mabisa, madali, at mapagtitiwalaan ng ating mga kababayan. Kapag nangyari yun, di sarado yung sarado yung usapan. Tapos na yung issue. Di ba? Palagay ko dyan, siguro kung kinakailangan sulatan ko ang Pangulo, kaya yung lagi kong ginagawa, tinetext ko yung kanyang anak, yung aming senior si Sandro, Deputy Majority Leader, para ipaalam ko lamang sa kanya na pinakamabuti siguro dyan. Hindi, tama itong sinasabi ni Marcoleta kasi una-una, nadadawit na yung asawa mo, nadadawit na yung mga anak mo, bakit ayaw mo pang gumawa ng hakbang? So kung ang tamang pagkakataon lang para or isang dahilan tawag dito, tamang pagkakataon lang ay yung hair follicle test na gagawin mo para matigil na yung issue na yan, edi gawin mo na. Kasi una-una, mga anak mo, pati anak mo, damay na. Hindi ko naman sinasabi na totoo yung mga sinasabi nila, ha? Oo, disclaimer. Pero kung kaya nga kagaya ng sinasabi ni Marcoleta, tangin na kasi, ultimong asawa mo, anak mo, minsan nga pati buong pamilya nyo, hindi na sinasabihan na mga gumagamit. Kung nagpa-hair follicle test ka na, edi tapos na yung issue, sarado na, wala na mapag-uusapan kasi may hawak ka ng ebidensya, pinatunayan mo na. Hindi lang natin alam ba't hanggang ngayon, ba't hindi niya pa rin ginagawa? I don't know. Opo. I-address na natin ng diretso. Mawalang galang na sa payo ng ibang advisors niya. Opo kasi ang aking tinutukoy dito, yung madali ang pagre-resolve, yung mabilis na maisantabi. Once and for all, i-address natin, wala na yung patumpik-tumpik para hindi tumagal, para hindi lumalim. Pagka natapos ito, hindi ka madidistract sa iyo. Hoy, Don Mar, salamat. Don Mar, nag-abala ka pa. Loko to. Pero thank you ha. Thank you, Boss Jay. Pang coffee, stick boss. Laki ang pang Starbucks na yan, hoy. Pang Starbucks na namin yan sa Baguio. Ito kami Baguio bukas. Sino gusto sumama? Mag-entrance muna kayong tigwa 1K sa akin. Joke lang. Pero kailangan ko yun, wala akong panggas, charot. May panggas na pala, from Banat Bay, pang toll gate na lang. Pang toll gate, pang pang restaurant na lang. Mahal daw mga kainan dun sa Baguio, di ba? Hindi, kapos pala yung 1,000 kasi full tank ng motor ko, 700 na eh. Hindi, baka 2 full tank yan, kulang pala, no? Tuloy natin to. Yung gawain dyan. Hindi naman kaya kung maging patibong, maging bait lamang ito kasi alam niyo naman ang paratang, wala hong katapusan nito. Lahat, baka naging negative. Kutob ko, Boss J, walang susuportahan ng INC sa eleksyon na nasa ticket ni Marcos. Dito pa lang sasabihan na si Marcoleta na wag iboto ng INC ang mga nasa ticket ng 2025 ni Bangag. Malamang. Yan din ang kutob ko. Kasi hindi babanat ng ganito to. Una, nasa istasyon sila. Net 25 yan. Isa sa mga popular na mga channel yan dito, di ba? Malamang sa malamang hindi susuportahan yan.
Ang masama pa dyan, sumuporta yan sa 2025 eleksyon na partido ng mga Duterte. Diyan sila mayayari. Dalawa lang naman ng isa ang INC sa pinakamalaking membro ng isang relihiyon dito sa Pilipinas, pero ang INC kasi hindi katulad natin ng mga Katoliko yan or mga Katoliko na iba-iba ang gustong sila kasi may rules sila na dapat kung ano yung sinabi ng head na ganito ang iboboto nyo, yun ang iboboto ng lahat. Ilang milyon yung mga yan. So may pagkakalagyan ng mga botante ni bangagers diyan. PM ko sa iyo, Jed. Ano yan? Anong chismis yan? Mukhang dito na nagka-jowa si AJ Banateros, ha? Jeb, ikaw ba jowa ni AJ? Wala lang, chismoso lang. Bakit pa? Oh. Haha, true. Wala ka mapupulot aral lalo na kay putang na yun, ba yung naka-line up yan si Marcos, kita ko PDP, Boss J. Naka-line up yan si Marcos. Ano daw? Okay. Baka mamaya panibagong paratang na naman ang ikulapol sa Pangulong Bongbong Kong. Hindi siguro mangyayari yun. Ganun ho. Kapag sabi ko nga sa iyo, ay yung gagawin mo ay isang mabisa at mapagtitiwalaang paraan. Okay. Para sa ganun, yung ginawa nilang ito ay talagang mawalan ng saysay. So kahit na ano pang gawin mo, para kang yung isang bata na nakalagay sa literature, the boy who cried wolf, di ba? Opo. Sinabi niya ng ganito, pinaniwalaan siya. Pagkatapos nagsalita na ng pinaniwalaan, ngunit sa pangatlo ay nabuking na siya. Opo. Hindi ko naman sinasabing may pangalawa pa. Pero ako, sa gusto ko, sa kauna-unahang pagkakataon, birahin mo na. Makipag-head-on ako. Alam mo ako, siguro ito naman, alam pa ng Pangulo ito, bago pa ako sumama sa Uniteam Gen. Opo. Marami ang kumakandidatong Pangulo noong 2022 Gen. Alam mo naman yun, ano? Opo. Pero ako, ng siguro bansa. Tama. At kaayusan at pagkatapos ay yung pagkakaisa. At pagkatapos yung pagtitiwala, yun ang gusto ko mangyari dyan. Opo. Yung pagtitiwala ng ating mamamayan sa Panguluhan at magiging matagumpay ang kanyang administrasyon. Kaya ang aking mungkahi dyan ay magpa-drug test na lang siya. Kung ano yung pamamaraan, hindi ko masyadong kabisado. Ano ba yung pamamaraan dyan? Meron kasi urine yan, merong blood, meron yung DNA, meron ding sa part ng hair. Dapat na lang, hindi na hair follicle, na lang, laman loob follicle. Laman loob drug test. Babawasan yung puso mo, babawasan yung atay mo, babawasan yung baga mo para sure. Pinatay mo na, Jay. Diba? So, yun. Laman loob drug test. Stomach drug test na lang. Para sure ball, diba? Oo, atay na lang itis. Nilagyan ko lang ng konting patawa. Follicle. Pero ako kung ano yung pinakamabisa. Ayun nga, tapyasan yung baga, tapyasan yung atay, tapyasan yung puso. Mga kahit tigag ganito lang kalalaki sa kuko, tapyasan yung kapiranggot na utak. Yun, sure ball yun. Sure ball. Pagtapos nag-test, patay ka. Kinabukasan, bakit nanghihina ako? Bawas-bawas na pala yung laman loob mo sa kakatest. Paano? Hindi nag-success yung unang test. Di pa ni bagong bawas na naman sa atay mo. Ay, naku po. Ay. Buisit. Importante. Kung ano yung pinakamabisa
at kung ano yung pagtitiwalaan ng mga tao para sa ganun, kung ano man ang maging resulta, wala sila ngayong mapupuna o wala silang sasabihin na hindi totoo. Hindi, lahat kasi kailangan ito ay conclusive. Ayun, opo. Ibig sabihin, wala nang puwang yung pagdududa. So kapag ka sumailalim siya sa isang mabisa at mapagtitiwalaang drug test, conclusive na yon, wala nang tanungan ngayon. So magiging resulta ngayon dyan, magiging payapa tayo. Wala nang mahihinto na yung issue ng droga. Biglang mahihinto yan. Tama. Yun ang kailangan natin. Sa palagay ko, yun ang dapat niyang gawin din. Controversial na video nito. Yeah. So yung Wait lang ha, ano yan sabi dito? Tsaka nakikinabang ang mga politiko sa INC kasi laging lapitin ng politiko yan eh. Sa tingin ko hindi i-endorso ni Ka Eduardo Manalo yan. Mga bata ni Marcos, malamang sa malamang. Oo. Kaya tsaka ito si Kong kasi mga ganitong bata, 'di ba congressman to? Kung tama ba, congressman? O anong tawag dito kay Marcoleta? Tama yung mga ganitong banat ni Marcoleta. Ang dami-dami niyang binabanatan, baka ipatanggal din 'to eh. Pero hindi nila magawa kasi nga bakit tahimik ka na? Hindi, sapukin na lang namin sila pag nakita. Ayaw na namin magsalita sa live. Sapukan na lang, suntukan na lang. Anong oras kayo mag-rides bukas, Jay? Umaga, alas 3 ng madaling araw. Mamaya, punta na ako ng meeting place, meet up place. O kung saan magme-meet up. Mamaya alas 3 ng madaling araw. Dito mo pa talaga tinanong sa live, no? Ang galing mo din, AJ, no? Visit. yung pag-aalala din ay nandoon. Opo. Paano, halimbawa, yung Yun nga, may controversial na video na sinabay pa sa kanyang Sonacom. yun na nga, nung umpisa kasi, yung wala naman silang, puro salita lang. Tama lamang naman na wag na niyang pansinin. Opo. Ngunit bigla ngayong nagpalitaw ng controversial video na kung titingnan mo nga, mabibigla ka. So wag na natin sisunuhin kung sino yung nagsasabi ng totoo. Ang gusto nating mangyari rito ay madali nating maayos ito sa magitan ng pagbibigay ng o paggawa ng isang aksyon na kung saan mismo ang Pangulo ang gagawa ng matinding pagpapasya na sige, yan lang pala pinag-uusapan natin eh. Sige, isa lang ninyo ako sa isang pagsisiyasat kung anumang medical ang gusto nyo at lahat ng representative, sige, isama na ninyo. Yan. Isama na ninyo at makita na natin kung sino nagsasabi ng totoo. Ngayon, ano man ang mangyari doon, alam ko na yung kaganapan na yun dyan sapagkat pinagtibay at naging mabisa at naging katiwa-tiwala ang pamamaraan. Conclusive yun dyan. Opo. Matatapos tayo doon. So, yung controversy will rise and fall doon sa pagsusuri na ang Pangulo na mismo ang magboboluntaryo na gawin. Yun, ganda nung sinabi ni sang-ayon ako dun sa sinabi ni yan lang naman din kasi ang ewan ko bakit pero palakpakan natin ng Net25, no? Na itatapik nila tong ganito guys sa TV5, sa TV5, 1PH, sa GMA, ABS, hindi natatapik tong ganito guys. Maraming salamat po, Ma'am Rich. Thank you sa pag-member. Yung mga nakakaluwag-luwag dyan, pindutin nyo lang yung join button, baka naman. Hindi ko alam kung sa Batangas ba kami o sa Baguio eh. Pero sana Batangas lang, malapit-lapit. Okay. Panalo ang Net25. Kasi lahat ng alam naman natin, lahat ng mainstream media ngayon wala alam niyo na yun. Tikong mambibig. Yung mga dapat ibalita, puta na, mapapanood mo ngayon, puro pugo. Pagdating naman ng YouTube, kukak. Kukak.
Si Kukak, Nyor, Kukak. Wala na nga tayo ibang mapanood sa mainstream media. Putay na, yung mga kasamahan na, hindi pala kasamahan, yung ibang mga vlogger, iba-iba din yung binabot. The Junior. Aba na ko. Nag-PM ako, Ma'am AJ. Nag-PM ako. Visit ka tayo. Isa ka din eh. Ay, naku po. Meron pa dito video about sa pulburon. Wait lang, asan na yun? Dugtong na natin to ha. Dugtong na natin. Wait lang. Mali pala. Hoy. Tama ba? Mali pala. Ito. Oh. Grabe ang pasabog ngayong araw ni Miss Cathy Binag. Marami kasing mga realista ang hindi naniniwala sa kanya, sa kanyang mga revelasyon patungkol sa pamilyang Marcos at sa kanilang pagpupulvoro na tilang sangkot pa ang ibang mga kilalang personalidad at artista sa kanilang pulveron session. Nang makita nila ang litrato na ito na si Barbie Imperial ay kasama si Sandro Marcos. Nag-PM na ako sa'yo! Ito naman to, pinapahamak mo din kami. Napakaraming nalalaman ni Miss Cathy Binag. Kaya naman ang mga realista ay nanginginig na. Ano ba talagang nilalaman ng USB? Kaya't napakomment. Gusto nyo ba malaman? Gusto nyo ba malaman kung ano yung saya? Banat bay, sabihin ko na ba? Kung ano laman ng USB? OFW Just TV. Jay Guevara, alisin mo ang Gcash mo. Hindi ko magalis. Alam nyo ba, hindi gusto nyo talaga makita malaman yung laman ng USB? Gusto nyo Banat may magla-live ka ba ngayon? I-reveal mo na nga. Kasi yung dami na rin naghahanap eh. Kung unahan mo na si BP Sara. Okay. So prior to the expose of Cathy Binag, she was with Sandro Marcos at the birthday party of Barbie Imperial. Wow, the plot thickens. At nagkomento rin si Maharlika. Never underestimate someone who is more insightful than the Voltes Bangags. Kaya naman ang pamilyang Marcos ay talaga namang nanginginig na sa takot na ano pa kaya ang ilalabas ni Cathy Binag na expose. Maraming nag-aabang sa USB. Yung mga defender ni Bangag, butata na. Naghihintay na lang ng mga susunod pang kabanata ni Miss Cathy at Miss Maharlika. Kabado na ba? Nahihirapan na ata silang mag-isip kung ano-ano pa ang pwede nilang ipananggalang sa mga bumubuhos ng mga ebidensya. Yung reason nilang AI at edited, nakakaumay na. Pero mga revelasyon tungkol kay Ant-Man, always fresh. Matindi ang dala ni Cathy, kaya kailangan nila ng sandamakmak na team para hanapan ng butas si Cathy. I think mas manginginig sila sa pasabog ng USB na yan. Ang masama pa nga niyan eh. Baka mamaya magkaroon ng issue si Cathy Binag sa ibang bansa na minarder yung asawa. Tapos nasa kanya daw yung katulad nung kay Maharlika. Doon kay kay Mima Khalifa, yung vlogger ng tanso. Yung mukhang lalaki na tomboy daw siya. Natatawa ko dun eh. Baka mamaya maging issue kay Cathy yun ha. Cathy, mamamatay tao ka, pinatay mo asawa mo, ito yung autopsy galing US. Butang ina. Sikat. Ang galing. Ang tawa ako dun eh, no? Puta na. Dahil US pa talaga ang kinuwanan mo ng record ng autopsy. Ang lupit mo naman. Alam nila, sila-silang magkakaharap-harap doon. Kaya paano nila sasabihin ngayon na fake? Walang comments sa Malacanang at sa iba pang kasabwat sa mga Marcos dahil totoo naman ang sinasabi niya. Kahit anong sabihin nila, kung anong klaseng babae si Cathy Binag, sige, sabihin ko. Dahil ka nga makakakuha ng experience sa buhay mo.
Paano pala kung lahat ng gatherings na puntahan ng mga Marcos may mga Hindi, tingin ko hindi ito magiging katulad ni ano. Hindi kasi ito, si Morales kasi, yun talaga, jukebox talaga yun ang datingan nun. Si Ma'am Cathy mukhang totoo sinasabi nito eh. Oo, kasi nakakasama kasi, ano ba to? Nakakasama kasi nila yan. Kaya parang, para sa akin para sa akin malabong maging katulad ni Morales yan. Si Cathy Binag. Tsaka kalbo si Morales, mahaba buhok niyan. puting ahas na nakaaligid at nagpapanggap na isa sa kanila para mahuli ng agila. At sa mga kaganapan na ito at dagdag revelasyon na naman laban sa mga Marcos, abay napalive bigla itong si Atty. Trixie. At tila nga daw may isusugod na naman sa St. Luke's Medical sino isusugod sa St. dahil Luke's? sa mga nangyayari ngayon sa pamilyang Marcos, sa mga revelasyon at sa mga galit na statement ng Vice President Sara. Narito ang kanyang reaksyon, panoorin natin. Sorry. She was pointing out things, di ba? Na nagulat na tayo, bakit, nagsasalita na si Inday. So, she's coming into her own, yun yung sinasabi natin. Hiwalay na siya dun sa Marcos administration at nakakapagsalita na siya ng independent dun sa administrasyon. So now, what we're seeing is an Inday Sara, not just independent, but fully her own person and using her resources to show by her example what it is like to command. Naalala niyo ba, about a month ago, ginawa natin ng report yung housing. At naging maliwanag doon sa report namin sa housing na hindi marunong mag-command ang presidenteng ito. Akala niya na pag nag-utos siya sa isang cabinet secretary, milagro magagawa. Ang hindi niya naiintindihan is that before you ask for something to be done, you are aware of the situation. Alam mo yung resources. Alam mo kung ano ang posibleng magawa. Mayroon ka na... Wait lang. Ako, hindi ako masyadong makaintindi ng English. Pero kapag si Attorney Trixie nagpapaliwanag with English, ba't naiintindihan ko? Nagtataka lang ako Ang galing niya mag-explain, no? Totoo, Ma'am Trixie, naiintindihan ko yung explain niya rito. Ng idea. And then you sit down. And then you conduct your consultations. You study. And then, after you have done that, you call your cabinet secretary. And then together, you map out what needs to be done in accordance with what your goal is. So, most former presidents are aware of this. Alam nila yan. So, kapag magpapautos sila, bago nila isa-publiko yung utos na yon, napag-aralan na. Ganyan ang pagpapatakbo. Maging nagtatakbo ka ng isang class project, nagli-lead ka ng isang class project, nagli-lead ka ng isang platoon. Of course, sometimes it happens very quickly, no? But there are measures to take para either tapos na yung mga preparation, nagawa na yun noon nung nag-aaral ka, or gagawin nyo depending on the situation. Ganyan din po para maging presidente. Ganyan po ang command. Ganyan ang leadership. Di ba matagal na rin natin sinasabi, the problem isn't so much the president because we have seen him in a personal capacity at alam natin na somewhere deep inside him, very, 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 very deep, na halos hindi nakikita, hindi naman siya evil. Hindi naman siya, but he does not know how to lead. He does not know how to be president. Kaya nga ate, ang galing natutulak siya ng iba't ibang mga interes. Yung interes ng mga malalaking contributors, yung mga interes ng mga politiko na kailangan niya yung suporta nila sa Kongreso, yung interes ng pamilya niya, yung interes ng asawa niya. Parang hindi pamilya yan, pero pagkasama sa pamilya, pero yun pa rin. Andyan din ang tulak ng mga barkada niya. Nako, tulak. Tagal na niyang kasama sa bisyo. So, kasama sa bisyo. Ni VP Inday, hindi na natin kayang intayin na matuto itong taong ito maging presidente. Ang dami ng mali, ang dami ng sablay. Hindi na rin ma-afford ng bayan. Tignan ninyo, nung una may halo pang kayabangan, nung una may halo ng... Bakit anong nangyayari kay Attorney Vic? Di ko pa po alam ang ibig sabihin yung itukoy. So, sabi ni VP Inday, kung hindi nito kaya, ako na. So, kumbaga, for all of us,
dahilan ito para magdiwang. Kasi tumindig na at tumitindig na si VP Inday. Kumbaga, anong tawag doon? Damn the torpedoes. Di bala kahit ano na mangyari, kailangan niyang tumindig, magsalita. Ituro niya kung paano maging commander, paano mag-lead. So madaling salita, parang siya na mismo ang magiging guro ni Marcos. Sa madaling salita, tuturuan ni BP Sara si President Bongbong Marcos kung paano maging isang presidente sa isang bansa, kung paano mamuno sa isang bansa. Ang galing, no? Yung presidente tinuruan ng vice presidente. No? Ang lapit nung ganun, no? Presidente ka, tapos tuturuan ka ng vice presidente para lang magampanan mo yung trabaho mo. Ay! Frederick De Luna, Brown Pinay, shout out. Ano daw to? Hindi hindi kapatol-patol si Kati Binag napapanood at naririnig ko sinasabi. Sa totoo lang, nang narinig ko ang kanyang pagdadaldal, hindi ito authentic. Anong authentic? Libog lang din. May masabi lang yun, no? Paanong libog? Bakit? Umungol ba si Kati Binag dun? Umungol ba si Kati Binag nung ini-interview ni Marlica? Hindi naman, di ba? Anong pangalan nito? Digonyo. Kaya naman pala trolls pala to eh. Baka tinigasan ka nga kay Kati Binag eh. Baka pinagjakulan mo yun eh. Utanginang to, yabang-yabang mong hayop ka. Ano to? Go Dutertes, go Idol J, Banateros, 1 Mindanao, 1 Visayas. Asian tayo, hindi made in US. Halos made in China ang buo ang mundo. If you want your country to stand out the Philippines and corruption, yes. Mama, no, tama yan. Ihadlangan natin or stop natin ng corruption dito sa Pilipinas. At maraming salamat sa blessing na pinagkaloob nyo, Mama. Ano to? Flying ba to? Flying by a vacation? Maraming salamat po ha. Grabe, may $10 tayo, no? Sabi nito. Jeb, ako nga nasa malapit lang, di makapanood. Ang mahal kasi ng ticket. Nangalin. Itong mga to pinagchichismisan dito sa live ko. Hindi ba all Venus ang ticket? Yan, Mayora, for good. Pinag-uusapan nito. Naintindihan mo, Boss J? Naintindihan ko. May palipad eh. May palipad eh. Kaya naintindihan ko yung sinabi ni ma'am. Ang sabi niya rito, eto ulitin ko. Sabi niya rito, go Duterte, go Idol J and Banateros. 1 Mindanao, 1 Bisaya, Asia tayo. Hindi made in US. Totoo yan. Halos made in China ang mundo. If you want your country to stand, kung gusto mo tumayo sa sarili mong bansa, patayin ang korupsyon. Yun. Tama ba? Tama ba yung translator ko? Tama ba? O medyo may kulang, no? Pero parang tama yung English, translate ko sa Tagalog eh. Tama ba? Your country, hindi your. Hindi, our country pala. Sorry na. Our pala, our country. Sorry na. Bulol eh. Tama, Boss J. Ba't ka tumatawa? Tama pala eh. Lods, bagay pala sa'yo mag-English. Naku po, wag mo ko na antayin mag-English. Naku po, nakakahiya. Tama naman. Tapusin ang corruption gay. Edi mag-people's power na. Game. Bibigyan tayo ni Banat Bay pangkape. Uy!
Ayun yung nangyari. Gagi. Gagi, nagluloko yung kuryente. Mukhang magbabrun out pa ata. Mukhang magbabrun out pa ata. Nag-English lang ako eh. Nag-brun out ka na agad. O, if naman to, minsan lang na mag-translate ng English to Tagalog eh. Nakita nyo yun? Biglang gumanon. Hindi, biglang kumislap. Namatay yung ilaw, biglang bumukas yung ring light ko kasi pag bumubukas yan, ganito kulay niya, no? Yan. Ayan, sakit sa mata, kaya binabawasan ko. Ayan, no? O, yan, okay na. Eh, nag-brun out ng mabilisan. Tanginan to, nag-English lang ako eh. Minsanan lang mag-English yung tao, gaganyan pa kayo. Pero bukas, Jeff, chismisan itong dalawang to ah. Yung English, okay, alright. The electric is blinking. Blinking. Ano yun? Hindi, nag-brun out lang po, ma'am. Ma'am, nag-brun out lang, okay po yun. Magdasal ka para di mag-brun out. Oo nga, nakita ko. Kaya nga eh, nag-English lang eh. Grabe no. Grabe naman kabrutal yung, pati yung kuryente, ayaw sa pag-i-English ko. Okay, tuloy. Itong naatasan natin, itong naboto natin na mag-lead, bukod sa hindi marunong, super sablay. So, ito po ay turning point. Hindi lang po para sa ating mga nasa maisog, hindi lang po para sa ating mga DDS, pero para sa buong bansa. Gusto man o hindi ng ibang tao dyan, she will rise to the occasion. Para sa akin, well, so grateful, kumbaga. Oh my gosh, andito na siya. Parang, we were waiting and hindi po kami nabigo sa pag-iintay natin. Andito na talaga at may dala-dala ang branding ng Duterte. And she will speak her mind, she will speak the truth, and she will, if necessary, point out the mistakes of this administration while at the same time continuing whatever work she can do while she is Vice President. Sabi ni Cabus Timawa, we have a great future if Inday takes over the presidency and will be elected 2028. Kumbaga, sa ngayon, marami ng options. Marami ng options para sa ating taong bayan. Andiyan na si Inday. Andiyan na ang ating leader. Kumbaga kasi. Okay, hindi ko natatapusin, no? So, tama naman lahat ng sinabi doon ni Attorney Trixie at napakalinaw ng kanyang mga sinabi, no? Oh, alam nyo kapag nag-English si Attorney Trixie, naiintindihan ko talaga. Pero pag iba, hindi ko maintindihan eh. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.